May isang pamilya ng magkakapatid na nawalan ng mga magulang sa morang edad. Ang nakatatandang kapatid na babae ay ang nagsisilbing nag-aalaga sa kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang simpleng trabaho upang sila ay mabuhay. Isang araw ay hindi na sapat ang perang kanyang kinikita, lalo na't papalapit na ang pasukan ng kanyang mga kapatid, kaya't napagdesisyonan niyang mag-ibang bansa. Ibinili niya kay Wansyo na mag-alaga sa 3 pa nilang kapatid. Hindi madali ang buhay ng nakatandang babae sa ibang bansa. Laging masungit at mapang-abuso ang kanyang amo. Sa kabila ng lahat ng pang-aabuso na kanyang dinanas, patuloy pa rin siyang lumalaban at nagpapakatatag para sa kanyang mga kapatid na naiwan sa kanilang tahanan. Si Wansyo naman ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Gumigising siya ng maaga para maghanda ng almusal at para makapaghanda sa pagpasok sa paaralan. Si Wansyo ay isang graduating na student na nagtatrabaho ng part-time job at ginagawa niya din ang hiling ng kanyang nakakatandang kapatid. Habang naghahanda ay ginising na niya ang kanyang mga kapatid upang makapaghanda na sa pagpasok sa paaralan. Bartolome, gisingin mo na mga kapatid mo para makapag-umagahan na tayo. May pasok pa kayo. Sige, gisingin ko na sila. Kay, Jane, gising na! Kakain na! Nakapag-umagahan na sila at paalis na sana nang may sinabi si Bartolome sa kanyang Wansyo! May pera ka ba dyan? May paggagamitan lang kasi ako eh. Oh, ito. Salamat. Kunin po, kuya. Meron po kasi akong bibilin para sa project ko. Salamat po. Umalis na silang 3 at naiwan si Wansyo upang magligpit ng mga natitirang kalat bago umalis. Habang papasok sina Jane at Kay sa paaralan, ay nakasalubong nila ang 2 kaibigan ni Kay na sina Nor at Fat. Hi, Kay! Good morning, Kay! Sabay na tayo pumasok? Oo nga. Uy, hi! Sige, wait lang. Jane, mo na ka na pumasok. Sasabay na ko sa mga kaibigan ko. Sige, alis na po. Bye! Sige ha? Nang makaalis si Jane ay nagsimula ng magpintuhan sina Nor at Fai. Habang nagpupintuhan sila, ay tila ba hindi nila pinapansin si Kay. Dahil dito, tumungo na lang si Kay sa may bench at dito umupo ng mag-isa. Si Jane naman ay nagkaproblema sa kanyang mga gawain sa paaralan. Kasama ko ba itong mga walang ambag? Uy, tulungan niyo nga ako dito. Ilang araw na lang ipapasa to ah. Puro kayo laro. Bahala nga kayo dyan. Si Wansyo at Zai ay matagal nang magkasintahan.
Ngunit isang araw ay tila nagkaproblema silang dalawa. Zay, aalis na pala ako. Maaga pa ah. Oo, kasi malilate na ako sa trabaho. Saka nag-iintay din yung mga kapatid ko sa bahay namin. Ano ba yan, Wancho? Puro ka na lang kapatid, puro ka na lang trabaho. Nandito ako, oh. Hindi mo ba ako nakikita? Hindi, walang kakainin ng mga kapatid ko kapag hindi ako nagtrabaho. Babawi ako sa susunod, promise. Ayoko na, Wancho. Itigil na natin to. Zay, intindihin mo naman ako. No! Pabalik-balik na ang mga rason mo, Wancho. Pero Zay, kailangan ko magtrabaho para may pakain ako sa mga kapatid ko. Naiintindihan kita, Wancho. Na dapat maghiwalay na tayo dito. Dahil wala na rin naman tayong oras para sa isa. Zay, huwag ka namang ganyan. Ang akala ni Wancho ay pinagagamitan ni Bartolome ang pera sa kanyang pangangailangan. Yun pala ay ibinili lang ito ni Bartolome ng alak at nagpakalasing. Umuwi si Wancho ng malungkot at sa bahay ay nandoon ang kanyang mga kapatid. Nandito na pala kayo. Jane, nagamit mo na ba yung pera na binigay ko sa'yo? Opo, kuya. Salamat po. Nakapasa po ako ng projects na maaga. Pero lang kasi halos ako yung gumawa. Wala kasi yung mga kaklase ko. Okay lang yan, ang mahalaga, meron kang nagawa. Ikaw Bart, anong nangyari sa pera na binigay ko sa'yo? So yan pala yung pinanggamitan mo ng pera ko. Ano bang pagi mo? Kala mo kung sino ka magulang eh. Kala mo kung sinong magulang? Bakit? Sino bang bumubuhay sa'yo? Simula nang mamatay ang ating magulang, kami lang ng Ate Wayne mo ang bumubuhay sa'yo. Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho tapos ginaganyan mo lang ang pera na binibigay ko sa'yo? Ikaw, Kuya Bartolome, ano bang pinagagawa mo? Bakit mo sinasagot yung mas nakakatanda sa iyo? Oo nga, kuya. Tumungo na lang sa kwarto si Wancho at natulog para makalimutan muna ang lahat ng mga nangyari. Ilang saglit lang ay naramdaman ni Wancho na parang may tao sa kanyang gilid. Oh, anong ginagawa mo dito? Wancho, patawad sa pagkakamali ko. Naiintindihan na kita ngayon at sa mga pinagdadaanan mo. Hali na kayo rito. Yan yung nais kong gustong sabihin sa inyo. Napakahirap magtrabaho para lang may magastos sa'yo sa araw-araw. Ikaw Bart, huwag mo nang uulitin yun. Opo kuya, hindi na po mauulit. Tara, kumain na tayo. Oh, okay. Anong nangyari sa'yo? Kasi kuya, yung mga kaibigan ko po sa school, lagi nila ako pinag-iiwanan. Hindi ko man maramdaman na may mga kaibigan ko ako. Ha? Bakit mo sinabi sa akin, Kay? Sabay naman tayong pumasok ha. Ayaw ko kasi mag-alala ka kasi alam kong nahihirapan ka rin sa school. Sa totoo lang, nahihirapan po talaga ako. Lalo na ngayon na papalapit na po yung exam. Saka yung PT namin, sobrang dami. Nawawala na po ako ng pag-asa. Bakit hindi nyo sinasabi may problema pala kayo? Ayaw kasi namin makadagdag pa sa mga problema mo, kuya. Ngayong alam na namin lahat ng pinagdadaanan mo, kuya. Sana mapatawad mo po kami at hayaan mo mami sa pagkukulang namin bilang kapatid mo. Okay lang yan. Basta sa susunod, pag may problema kayo, sabihin nyo lang, handa akong makinig. Tara na nga, kumain na tayo. Sa buhay ay meron talagang darating na pagsubok. Pero lagi mong tandaan na may pamilya kang masasandalan sa mga madilim na araw ng iyong buhay. Alam nating magpapatuloy ang mga stress at hamon sa buhay. Ngunit alam din nating hindi tayo nag-iisa. Meron tayong pamilya na sasamahan tayong harapin ang anumang stress at hamon na darating sa ating buhay.